Samantala sa labas ng Dimitri, sinabi ng ating bida kay Count Rondon na maraming paraan para protektahan ang kanilang bansa. Kaya tinanong niya sa kanya kung bakit hindi niya pa inihayag ang katotohanan sa mga tao sa Redford. Sumagot naman si Count Rondon, sinabi niya ang problema ng kaharian ng Redford ay hindi lamang para sa kanilang hari, na kahit pa bumagsak ang kanilang hari, ang isang kaharian na walang pinuno ay tiyak na babagsak sa mas matinding kaguluhan. Kaya mas mabuti nang siya ang maging target ng mga bumabatikos sa kanya. Kaya't hanggang hindi pa handa ang Redford para mabuhay, hindi dapat malaman ng kanilang mga mamamayan ang katotohanan. Dagdag niya pa na ayos lang sa kanya na kainisan ng mga tao upang maligtas ang kanilang bansa. Matapos iyon marinig ng ating bida, naalala niya ang taong nakilala niya noon sa mundo ng Mirim. Sinasabi dito ang scholar ng demonic cult sa mundo ng Mirim, na si Yu-Hyun na tanging kakaibang tao. Siya ang taong naniniwala na ang mga tao ay isinilang na parang Diyos. Kahit isinilang siya sa isang respetadong pamilya, hindi siya naging sakim sa kapangyarihan. Marahil ito ay dahil sa ibang-iba ang naging pamumuhay niya kumpara kay Baek Jung-hyuk. Dahil dito nagkaintindihan sila, at paminsan-minsan ay nagkakasama sila upang mag-usap. Tinanong ng ating bida kung pumunta ba si Yu-Hyun sa mahihirap na lugar upang tumulong sa mga tao roon. Dagdag pa niya, marahil ginawa niya iyon mula sa kabutihan ng puso niya, kaya't ang mga tao ay patuloy na maghihintay sa kanya dahil sa ginawa niya. At kung hindi siya magpapakita sa kanila, magagalit ang mga tao sa kanya at magsisimulang kamuhian siya. Dahil likas sa mga tao ang maghangad ng mas higit pa kapag may natanggap na sila. Ang katotohanan ito ay totoo para sa mahihirap at mayayaman na tao. Napangiti na lamang si Yu-Hyun sa mga sinabi ni Baek Jung-hyuk sa kanya. Tumugon naman siya sa ating bida, na marahil ay kamumuhian nga siya ng mga tao tulad ng sinasabi niya sa kanya, pero ginagawa niya lang ang nais ng puso niya. Sinabi pa niya, kung may mga tao na tulad ni Baek Jung-hyuk sa mundong ito, dapat mayroon ding mga tao na tulad niya upang balansehin ang lahat. Napangiti rin ang ating bida sa tugon ni Yu-Hyun patungkol sa balanse sa mundong ito. Bagamat iba ang landas na tinatahak nila, hindi niya kailanman kinamuhian si Yu-Hyun. At makalipas ang isang taon, natagpo ang patay at hubad si Yu-Hyun sa mga mahihirap na lugar. Matapos mabalitaan iyon ni Baek Jung-hyuk tungkol sa kanyang kaibigan, sinabi niya kay Yu-Hyun na napakahangal niya. Sa araw na namatay si Yu-Hyun, nagwala si Baek Jung-hyuk sa mga mahihirap na lugar upang ipaghiganti ang kanyang kaibigan. Sa wakas, pagkatapos ng maraming namatay na mga tao, natagpuan niya ang may sala sa pagkamatay ni Yu-Hyun, na suot pa ang damit nito. Humihingi ng pasensya ang lalaki sa ating bida, dahil gusto lang niya talaga ang magandang damit ni Yu-Hyun. Dagdag pa niya hindi niya sinasadyang paslangin siya. Matapos marinig iyon ng ating bida, sobrang nagalit siya sa kanya at dinukot niya ang ulo ng lalaki. Sa isip niya, mayaman man o mahirap, tao ay tao pa rin. Kaya kung patuloy silang magpipilit na magpakasakripisyo, darating ang oras na mapipilitan silang magsakripisyo ng lubusan. Sa isip ng ating bida kapag tinitingnan niya si Count Rondon, naaalala niya si Yu-Hyun na isang mabuting tao. Samantala maagang maaga na papaalis na si Count Rondon mula sa Dimitri upang bumalik sa kanilang kaharian. Nagpaalam si Count Rondon at nagpasalamat siya sa ating bida dahil pinautang sila upang mabayaran ang Gold Bank. Dagdag niya, babalik na siya sa Redford at aasikasuhin ang lahat ng kanilang mga utang. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na bumalik sila ng ligtas patungo sa Redford. Habang pinapanood ng ating bida ang pag-alis ni Count Rondon mula sa Dimitri na dala ang mga ginto. Samantala sa ibang eksena, kinagabihan sa sentro ng lungsod ng Redford, makikita na dala ni Count Rondon ang nagkakahalaga ng 100,000 ginto upang mabayaran ang kanilang utang. Habang pinagmamasdan niya ito, napaisip siya bigla tungkol sa mga sinabi sa kanya ni Roman kanina na kailangan niyang mag-ingat. Dahil kapag naisip ng mga tao na ang angka ng Redford at ang kaharian ng Redford ay hindi na ganoon kataas, maaaring mangyari ang kahit anong bagay sa panahong iyon. Kaya ang pagsasakripisyo ng sarili ay hindi lamang paraan para matulungan ang kanyang mga kababayan. Sa isip ni Count Rondon tungkol kay Roman Dimitri, napakabuti sana kung isa siyang mamamayan ng Redford. Kaya ngayon, ang pagbabayad ng utang sa Gold Bank ay pagsisimula pa lamang. At gagamitin niya ang insidenteng ito para baliktarin ang masamang sitwasyon ng kaharian ng Redford. Biglang napatigil ang karwahe kaya't nagulat si Count Rondon sa kanyang kinauupuan. Biglang may mga taong sumulpat patungo sa karwahe na sinasakyan ni Count Rondon. Inatake nila ang karwahe ni Count Rondon dahil ito ay naglalaman ng maraming ginto. Kaya't naging alerto kaagad ang mga knight ni Count Rondon at sinabi niya sa kanyang kasamahan na protektahan nila ang karwahe. Sa isip ng isang knight, nagtataka siya kung saan biglang nanggaling ang mga magnanakaw dito.
Nasa isip niya na wala silang magagawa kundi pigilan sila. Kaya't makikita na ginamit niya ang kanyang aura upang makontrol ang sitwasyon. Ngunit ang mga magnanakaw ay walang takot kahit sila ay mga aura knights at patuloy pa rin ang pag-abante nila. Makikita ang isang knight na gumawa ng isang pag-atake upang mapa-address ang mga magnanakaw mula sa karwahe. Napahinto siya bigla at natuon ang kanyang isip nang makita niyang may isang bata sa harapan niya. Ngunit sa pagiging pabaya niya, biglang binato siya ng buhangin sa mata upang hindi siya makakita ng maayos. Kaya't dahil doon, nahulog siya at panandalian nawalan siya ng paningin. Ngunit sa pagdilat ng kanyang mga mata, ang mga tao ay nasa harapan niya na may masamang balak sa kanya. Dahil doon, ang kawawang knight ay pinaslang nila ng walang awa kaya't ang knight ay nagsisigaw sa sakit. Matapos iyon masaksihan ng isang knight sa kanyang kasamahan na hindi sila pangkaraniwang magnanakaw lamang. Ngunit may biglang tumamang matalim na bagay sa kanyang leeg ng mabilis. Nang makita niya ito, ginawa ito ng isang misteryosong tao na parabang siya ang tao sa likod nito. Matapos noon nasa isip niya na parang mawawala na siya ng malay dahil sa tama ng karayom sa kanyang leeg. Dahil hindi na niya kayang makipaglaban, nakahanap ng oportunidad ang isang lalaking magnanakaw na atakihin ang isang walang laban na knight. Ngunit matapos noon, pumagitna na si Count Rondon at sinabi niya sa kanila na tumigil sila dyan. Sinabi niya sa mga mamamayan ng Redford na ang perang nasa mga karwahe ay mahalaga upang mabayaran ang utang ng kanilang kaharian. Kaya kung sila ay tunay na mamamayan ng kaharian ng Redford, hindi nila dapat sila inaatake. Iniutos niya sa kanila na itigil ang kanilang ginagawa, dahil kung wala ang perang ito, wala nang kinabukasan para sa Redford. Makikita naman ang pinuno nila ay nasa taas ng karwahe na si Jacqueline, na may hawak na isang pamalo. Sinabi niya kay Count Rondon na kalokohan ang sinasabi niya, dahil siya ang taksil ng bansang ito. Dahil sa galit niya, hinampos niya sa ulo si Count Rondon upang makuha nila ang mga ginto. Matapos nilang mapabagsak si Count Rondon, sinabi niya sa kanyang kasamahan na suriin nila ang karwahe. Nasiyahan sila dahil may ginto rito, ngunit pinigilan pa rin ito ni Count Rondon at sinabi na huwag nilang kunin ang mga ginto. Makikita na kinuha nila ang lahat ng ginto, at sa kanilang mukha ay makikita ang pagiging sakim, kaya't tagumpay nilang nakuha ang lahat ng mga ginto. Samantala sa ibang eksena, kinaumagahan sa teritoryo ng Dimitri, sinabi ng mga tao sa ating bida na talunin niya ang imperyo ng Valhalla at paluhurin ito sa lupa. Dagdag nila na ito ay para sa karangalan ng duke ng Dimitri. Makikita na papaalis na sila papunta sa imperyo ng Valhalla upang kalabanan si Barbossa. Habang si Kevin ay pinapanood ng kanyang lord sa pag-alis, sa isip niya ay pinapangako niya sa kanyang sarili na paprotektahan niya ang duke ng Dimitri. At si Hans naman ay nag-aalala tungkol sa kanyang master na si Roman, sa isip niya na sana maging ligtas siya kapag bumalik siya. Ngunit sa ibang lugar, makikita si Lucas na nagmamadali dahil kailangan niya agad ipaalam ito sa kanyang lord. Samantala sa loob ng restaurant, sinabi ng kasamahan ni Jacqueline na may narinig siyang balita. Narinig niya ang pamilyang Rondon ay nagnakaw ng pera ng kanilang kaharian. At may nalaman siyang impormasyon na bukas ng umaga ay dadalhin nila ang perang iyon sa duke ng Dimitri upang humingi ng proteksyon. Matapos marinig iyon ni Jacqueline, binagsak niya ang kanyang baso sa galit dahil isang taksil si Count Rondon. Kaya't sinabi niya sa kanyang kasamahan na hindi niya hahayaan na ipagpatuloy ng taksil na iyon ang kanyang ginagawa. Kaya inaaya niya ang kanyang mga kasamahan na halina't sama-sama nilang pigilan si Count Rondon. Dahil doon, sumama ang iba sa kanya upang mabawi nila ang pera ng kanilang bansa. Matapos nila itong makuha, iniisip nila kung gaano karami ang perang kinuha nila kay Count Rondon. Sa tingin naman ng isang lalaki, na ito ay hindi bababa sa 100,000 ginto. Sa isip naman ni Jacqueline dahil sa perang ito, hindi na kailangang mag-alala ang mga mamamayan ng Redford tungkol sa kanilang kabuhayan sa loob ng isang taon. Kaya't ang balitang naririnig niya patungkol kay Count Rondon bilang isang taksil ay talagang totoo. Sinabi niya sa mga mamamayan ng Redford na lahat sila ay pumarito dito. Dahil simula ngayon, ipapamahagi niya ang gintong ninakaw mula sa taksil na si Count Rondon. Naniniwala si Jacqueline sa sarili niya na isa siyang matuwid na bandido upang makatulong sa kanyang mga kababayan. At naniniwala siya na ibinabalik lang niya ang pera kung saan ito nararapat. Samantala sa ibang eksena, kinausap ng isang lalaki ang finance minister ng Redford.
Redford. Sinabi niya na naniniwala siyang binigyan na sila ng sapat na panahon ng Gold Bank bilang pag-unawa sa kasalukuyang kalagayan ng Redford. Siya ang Gold Bank Enforcement Officer, sinabi niya na hindi niya na makita kung paano mababayaran ng Redford kahit ang orihinal na utang nila, kahit tanggalin pa ang interes. Humingi naman ng pasensya ang Finance Minister at sinabi niya na hindi ganun si Count Rondon para basta magpabaya sa isang kasunduan. Dagdag niya pa na baka may nangyari kay Count Rondon sa daan patungo sa Redford. Ngunit nagalit ang lalaki at sinabi na tigilan niya ang pagsasabi ng ganyang lantarang kalokohan. Sobrang nagalit siya dahil kinatawan pa naman niya ang Redford at tinanggap ang responsibilidad ng pagbabayad ng utang. Ngunit unti-unti niyang hinila ang panahon ng pagbabayad. Dagdag pa niya ni hindi man lang nagpakita si Count Rondon sa itinakdang oras ng kanilang pagpupulong. At hindi niya maiwasang isipin na baka iniwan ni Count Rondon ang Redford at naghahanap na ng sarili niyang paraan para mabuhay. Hindi naman sumang-ayon ang Finance Minister ukol sa sinabi niya kay Count Rondon. Samantala sa labas ng pagpupulong, may isang tao ang mabilis na patungo sa loob ng silid. Nagulat ang isang bantay kung sino ang paparating upang pumasok sa pagpupulong. Inanunsyo niya ang tagapagmana ng Duke ng Dimitri na si Roman Dimitri ay papasok sa silid. Nagulat ang Gold Bank Enforcement Officer at ang Finance Minister sa pagdating ng ating bida sa kanilang pagpupulong. Sinabi ng ating bida na medyo nahuli siya sa pagpupulong nila, kaya tinanong niya kung pwede na ba silang dumiretso sa kanilang usapan. Tinanong naman ng officer ng Gold Bank sa ating bida kung anong ginagawa niya rito sa Redford. Sumagot naman si Roman dahil may nangyari kay Count Rondon habang papunta siya sa Redford, kaya narito siya bilang kanyang kinatawan. Kaya't pwede nilang talakayin sa kanya ang kailangang pag-usapan. Sumagot naman ang officer kung kinakatawan niya si Count Rondon, dapat niyang alam ang kasalukuyang sitwasyon nila. Dahil itinalaga na ng Gold Bank ang kaharian ng Redford bilang masamang nangungutang na bansa, kaya gagamit sila ng lahat ng paraan para mabawi ang kanilang pera, kahit pa ito ay magsagawa sila ng digmaan. Dagdag niya pa ang oras ay mahalaga para sa kanila. Tumugon naman ang ating bida na huwag na silang magpaligoy-ligoy pa at dumiretso na siya sa kanyang punto. Sinabi ng officer na kailangan nilang singilin ang Redford ng karagdagang interes dahil sa pagkaantala ng 5 minuto sa pagbabayad. Kaya iyon ay 10% ng orihinal na utang nila, kaya ang ibig sabihin nun ay mababayaran nila ngayon ay 110,000 ginto, at matapos nun ay kakalimutan nila ang hindi magandang alaala sa kaharian ng Redford. Napalula naman ang Finance Minister sa taas ng interes na ipinataw ng Gold Bank na 110,000 ginto. Dahil kakasabi lang ng ating bida na may nangyari kay Count Rondon habang papunta siya rito. Tinanong naman ng ating bida, ang tanging paraan ba para maresolba ang sitwasyong ito ay bayaran sila ng 110,000 ginto. Tumugon naman ang officer ng Gold Bank na hindi nila obligado ang sitwasyon ng nangungutang. Dahil ang tanging mahalaga sa kanila ay ang deadline ng Redford. Kaya, kailangan nilang makuha ang interes dahil sa pagkaantala ng bayad. Sinabi naman ni Roman kung ganun, hayaan niya siyang magtanong ukol dyan. Tinanong ng ating bida sa Gold Bank kung gusto ba nila ng pera o layunin nilang magdulot ng pagkasira gamit ang pagpapautang bilang dahilan. Nagulat ang Finance Minister ng Redford sa mga sinabi ni Roman sa officer ng Gold Bank. Biglang nagalit ang officer dahil parang iniinsulto ni Roman ang Gold Bank sa mga sinasabi niya. Dahil hindi alam ng ating bida kung ano ang malalim na motibo ng Gold Bank. Dagdag niya pa na walang kumpanyang nagpapautang ang handang makipagdigmo ng simpleng dahilan lamang ay upang maningil ng utang. Nagsimula ng magalit ang officer dahil ang Gold Bank ay hindi pangkaraniwang kumpanya ng pagpapautang, at ang relasyon ng Gold Bank sa mga nangungutang nito ay nakabase sa tiwala. Dagdag niya pa ang dahilan kung bakit kailangang magbayad ng lahat ng utang nila sa Gold Bank ay dahil kilala sila bilang mabuting halimbawa ng hindi sumusuway. Ngunit hindi pa rin maintindihan ng ating bida ukol sa pagiging agresibo ng Gold Bank sa Redford. Dahil ang kaharian ng Redford ay nasa napakakomplikadong sitwasyon ng utang na may hari na hindi ginagampanan ang kanyang tungkulin at humaharap sa kagipitan. Ngunit nagpautang pa rin ang Gold Bank sa kanila. Nagdududa pa ang ating bida sa mga sinasabi ng Gold Bank ukol sa isang mapagkakatiwalaang lugar at isang relasyon na puno ng tiwala. Dahil ito ay parang hindi magkatugma. Nainis ang officer ng Gold Bank at tinanong kung ang ibig niya bang sabihin na nagpautang sila ng pera para lang makita ang pagbagsak ng Redford. Kaya dahil doon, napagdesisyonan niyang hindi niya hahayaang palampasin ang sinabi ng ating bida sa kanya. Dahil dito na nagtatapos ang kanilang negosasyon. Habang papaalis na siya sa loob ng pagpupulong, nagbanta siya sa ating bida habang papaalis siya. Ngunit bago pa siya umalis, sinabi ng ating bida na babayaran niya na ang lahat ng utang ng Redford. Dahil doon binayaran ni Roman ang utang ng Redford
Redford na nagkakahalaga ng 110,000 ginto. Bagamat nalutas na ang utang ng Redford, sinabi ng officer ng Gold Bank sa ating bida ang angkan ng Dimitri ay nagkamali ng malaki. Bago siya magpaalam sa kanila, sinabi niya na aasahan niya ang muli nilang pagkikita. Sobrang nagpapasalamat naman ang Finance Minister sa ating bida. Dahil sa kanya, nalampasan ng kaharian ng Redford ang isang malaking krisis. Tumugon naman ang ating bida na hindi niya kailangan ng pasasalamat dahil tumulong lang siya para sa sarili niyang dahilan. Kaya't sinabi niya na puntahan na nila si Count Rondon. Samantala sa ibang eksena, nagising na si Count Rondon matapos siyang hampasin ng pamalo sa ulo. Biglang bumangon siya mula sa pagkakahiga niya at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya, at tinanong din niya kung saan na ang ginto sa karwahe. Ikinwento naman ng ating bida na nang dumating siya dito, matapos marinig ang nangyari sa kanya dahil kay Lucas. Kaya matapos makarating ang mga tauhan ng ating bida sa Redford, sinabi niya sa grupo na sumalakay sa kanya na naipamahagi na ang lahat ng ginto sa mga tao ng kaharian ng Redford. Matapos iyon malaman ni Count Rondon na nawalan sila ng ginto, sobrang natakot siya dahil tapos na talaga ang Redford ngayon. Ngunit sinabi ni Roman sa kanya na nabayaran niya na ang lahat ng utang ng Redford sa Gold Bank. Dahil doon, ikinwento ng ating bida kay Count Rondon habang wala siyang malay kung paano niya binayaran ang utang nila sa Gold Bank. Napaiyak na lang bigla si Count Rondon dahil malaki ang utang na loob ng Redford sa angkan ng Dimitri. Kaya't sobrang nagpapasalamat siya dahil naligtas niya ang kanilang bansa. Sinabi ng ating bida kay Count Rondon na mukhang nagkamali siya sa kanyang ginawa. Dagdag niya pa, hindi ito ang panahon para magpasalamat siya sa kanya. Dahil ang kawalang kakayahan na pamunuan ng tama ang kaharian ng Redford ay ang pinakamasamang sitwasyon. Sumang-ayon naman si Count Rondon na tama si Roman, na baka ang dahilan ng lahat ng ito ay ang kawalang kakayahan na pamunuan ng Redford. At siya, dahil sa pagiging mahina niyang mag-isip upang maligtas ang kanilang bansa, ito pa ang nangyari sa kanya. Sinabi ng ating bida na simula ngayon, hindi na nila gagamitin ang dati pamamaraan ni Count Rondon. Habang papaalis siya, sinabi niya na aayusin nila ang mga bagay sa pamamaraan niya upang maisakatuparan ang kanilang layunin. Ngunit bago siya umalis, binalaan niya muna si Count Rondon. Dahil ang walang kwentang kagandahang loob ay magdudulot ng pagkawala ng takot sa puso ng mga tao, at kapag nangyari iyon, hindi niya malalaman kung ano ang maaaring gawin nila sa kanya. Ngunit pinili niyang magtiwala sa mga tao, tulad ng kaibigan niyang si Yoo Hyun. Dagdag niya pa, ang desisyon niya ay pabigla-bigla. Kaya dahil doon, binali niya ang pangako niya at hindi niya naayos ang problema nila kahit pa may 100,000 ginto siya. Kaya kung hindi dahil sa kanya, ang kaharian ng Redford ay nilamon na sana ng buhawi ng digmaan. Humingi na lang ng pasensya si Count Rondon dahil sa pagiging malambot niya, muntikan nang mapahamak ang kanilang bansa, na alam niyang walang anumang salita ang maaaring magpaliwanag sa kasalukuyang sitwasyon nila. Nagpapasalamat naman si Count Rondon dahil pinili ng ating bida na hindi talikuran ang Redford at binayaran niya pa ang kanilang utang para sa kanila. Matapos noon, siguradong may nais siyang makuha mula sa kanya. Kaya't sinabi niya na sabihin kung ano iyon, at tinanong niya kung ano ang gusto niyang ipagawa sa kanya. Sinabi ng ating bida na ang pangakong ibinigay ng angkan ng Dimitri sa Redford ay mananatili, at hindi niya itatakda ang deadline para sa pagbabayad nila sa 210,000 ginto, ngunit kukolektahin niya ito ng doble ang halaga balang araw sa hinaharap. Dagdag pa niya, nais niyang sabihin ang katotohanan tungkol sa ginawa ni Count Rondon hanggang ngayon. Baka ang nangyari sa pagkakataong ito ay isang bagay na gusto niyang mangyari dahil may pagkakahawig siya sa dating niyang kaibigan. Iyon si Yoo Hyun, isa sa mga matatalino na tao sa mundo ng MERM, at bukod doon ay mayroon siyang mabuting puso. Nais ng ating bida na ipakita sa lahat ng tao na hindi siya isang taksil, kundi isang makabayan. Kaya nais niyang mag-alsa siya sa kaharian ng Redford at agawin ang trono ng hari ng Redford. Nagulat naman si Count Rondon dahil ang nais ng ating bida ay siya ang uupo bilang bagong hari sa Redford. Samantala sa ibang eksena, sa isang bar sa Redford, makikita silang nagsisiyahan matapos nilang matagumpay na makuha ang lahat ng ginto ni Count Rondon. Tinanong naman ni Jacqueline sa kanyang kasamahan kung nasaan ang tagapaglingkod ng bar. Ngunit walang pakialam ang kasamahan niya dahil sinabi niyang pwede nilang inumin ang lahat ng alak dito, kaya sulitin na lang nila. Dagdag niya pa habang natutuwa, tinanong niya kay Jacqueline kung nakita niya ba kung paano bumagsak ang lahat ng bantay ni Count Rondon. Dahil kahit ang mga Aura Knights ay hindi makapantay sa kanilang lakas kapag nagtutulungan sila, kaya marahil hindi sila kasing lakas ng inaakala nila. Mayabang niyang sinabi na kahit pa magpadala ng mga sundalo ang maharlika ng pamilya ng Redford dito, kaya nilang harapin sila ng sabay-sabay. Matapos nilang magsaya,
biglang bumukas ang pintuan ng bar at pumasok sa loob. Sinabi ni Chris na andito siya para arestuhin si Jacqueline. Kaya iniutos niya sa kanyang mga tauhan na dalhin siya sa kanyang harapan. Nabigla naman si Jacqueline dahil narito sila para arestuhin siya dahil sa pagnanakaw ng mga ginto. Ngunit hindi nagpasindak ang mga kasamahan ni Jacqueline at naghanda silang makipaglaban sa mga knights ng Dimitri. Biglang may isang lalaking sumugod kay Chris at sinabi niyang huwag niyang gagalawin ang bayani ng Redford. Ang lalaking iyon ay balak na tapusin si Chris, ngunit si Chris ay kalmado lang dahil isa lang siyang sibilyan. Hindi siya binigyan pansin ni Chris at mabilis niya siyang tinapos kaagad ng walang kahirap-hirap. Dahil doon, napasigaw na lang ang isang babae dahil nakita niyang pinaslang ang kanyang kasamahan sa harap niya. Hindi sila makapaniwala dahil nawalan bigla ng ulo ang kasamahan nila, at napansin naman ng isang lalaki na hindi iyon ang marka ng Redford. Kaya iniisip nila kung sino sila. Sinabi ni Chris sa mga sibilyan ng Redford na sisimulan niyang tapusin ang sinumang harang sa kanya mula sa sandaling ito. Matapos nun, may napansin si Chris na parang nahanap niya na si Jacqueline. Lumapit muna siya upang kumpirmahin kung siya ba iyon, at tinanong kung siya ba si Jacqueline. Sumang-ayon naman si Jacqueline na siya ang hinahanap nila. Matapos iyon makumpirma ni Chris, binalibag niya si Jacqueline sa sahig ang kriminal ng Redford. Makikitang kinaladkad siya palabas ni Chris papunta sa plaza upang parusahan ito. Matapos iyon marinig ng mga mamamayan ng Redford tungkol sa nangyari kay Jacqueline, dahil nalaman nila na hinayla siya papunta sa plaza. Naiinis sila dahil sinasaktan nila ang bayani ng Redford. Sinabi nila na si Jacqueline ay isang bayani ng Redford na nagligtas sa kanila noong nang sila ay iniwan mismo ng pamilya ng hari. Kaya ngayon, sila naman ang magliligtas sa bayani ng Redford. Dahil doon, napagdesisyonan nilang lahat na pumunta sila sa plaza upang iligtas ang kanilang bayani. Matapos nun, isang galit na mga tao ang nagdiriwang sa plaza, kaya ang perpektong entablado ay handa na. Sinabi ng ating bida sa mga mamamayan ng Redford na kailangan nilang makinig sa kanya. Sinabi niya ang kanyang pangalan ay Roman Dimitri mula sa Duke ng Dimitri. At ngayon, ipapataw niya ang parusa sa kriminal na si Jacqueline. Dahil ang krimen na ginawa ni Jacqueline ay ang panggigipit sa mga mamamayan ng Redford at ang pagnanakaw ng pondo ni Count Rondon. Ngunit pinabulaanan ito ng mga tao dahil si Count Rondon ay isang taksil na ipinagbenta ang kanilang bansa. Narinig at nakita na nila kung ano ang tinangkal niyang gawin sa angkan ng Dimitri. At ang perang nasa karwahe ay pag-aari ng Redford. At alam na nila na tinangka niyang ipuslit ang perang iyon sa Duke ng Dimitri upang humingi ng proteksyon doon. Dagdag pa nila, hindi ito usapin na dapat pakialaman ng isang dayuhan. Kaya't sinabi nila na palayain niya si Jacqueline kaagad. Tinanong naman ng ating bida kung asan ang ebidensya ng mga sinasabi nila ukol kay Count Rondon. Sinabi naman ni Jacqueline na hindi ito maliit na halaga gaya ng 10,000 ginto. Dahil sinubukan ni Count Rondon na kawin ang 100,000 ginto. At sa ganitong kalaking halaga, tinanong niya kung ano pa ang maaaring gusto niyang gawin kundi ang maghanap ng proteksyon sa ibang bansa. Sumagot naman si Roman kung ang ibig sabihin ba nila ay nagdesisyon sila base sa hinala lamang. Ngunit sumagot si Jacqueline na huwag niyang baliwalain ang totoong usapin na ito. Dahil alam nilang lahat na si Count Rondon ay isang basura ng kanilang bansa. Ngunit naglabas si Roman ng isang kasulatan at inutusan si Jacqueline na basahin niya ito sa kanilang harapan. Nabigla si Jacqueline nang makita niya kung ano ang nakasulat sa loob. Sinabi niya na ito ang dokumento mula sa Gold Bank na nagpapatunay na binayaran ni Roman Dimitri ang utang na 110,000 ginto na dapat babayaran ng kaharian ng Redford sa Gold Bank. Dagdag pa niya, ang 100,000 ginto na dapat sanang ginamit upang bayaran ang utang ng kaharian ng Redford ay nawala dahil sa kanilang mga maling hakbang. Nang matanggap ni Count Rondon ang huling babala mula sa Gold Bank, pumunta siya sa isang banyagang bansa at nanghiram ng pera sa kanila. Sinabi ng ating bida na dahil sa kanilang mga hangal na gawain, kinailangan niyang magbayad ng karagdagang 10,000 ginto dahil sa naantalang bayad, bukod pa sa 100,000 gintong nawala dahil ninakaw nila ito. Dagdag niya pa na ito ang katotohanan na hindi nila nakikita dahil nagpadala sila sa kanilang maling hinala. Pilit itong tinatanggi ni Jacqueline at siguradong peke ang dokumentong ito. Dahil si Count Rondon ay walang kwenta, dahil pinili niyang talikuran ang kahirapan ng kanilang bansa. Noong nagugutom ang lahat ng tao sa Redford, si Count Rondon ay nagpayaman sa pamamagitan ng pag-uudyok sa mga mangangalakal na maglaban-laban para makuha ang mga pribilehiyo. At namuhay siya sa karangyaan na hindi nila maiisip dahil nakaipon siya ng malaking kayamanan. Hiningi naman ng ating bida kay Jacqueline kung mayroon ba siyang mapapakitang matibay na ebidensya. Dagdag niya pa ang mga sinasabi nila ay walang batayan na maaaring gamitin upang patunayan si Count Rondon nga ay isang taksil. Na ang lahat ng alam nila tungkol kay Count Rondon ay puro chismis
tsismis lamang na ikinalat ni Baron Dread, ngunit pinili nilang paniwalaan iyon bilang katotohanan. Sa katunayan pa nga, ang merchant group ni Baron Dread ang nangangalakal ng kanilang mga kababayan at ibinenta sila sa imperyo ng Kronos. Sinabi na iyan ang dahilan kung bakit isinugal ni Count Rondon ang kanyang buhay upang palayasin siya mula sa lugar na ito. Kaya tinanong niya kung anong eksaktong nakita at narinig nila. At sinasabi nila na hindi nagsakripisyo si Count Rondon dahil lamang hindi siya nagutom tulad nila. Kaya kung may sino man dito na makakapagbigay ng patunay na si Count Rondon nga ay isang taksil sa kanilang kaharian, palalayain niya si Jacqueline ngayon din. Matapos iyon marinig ni Jacqueline at mukhang nagsisi siya dahil nagkamali sila sa paghusga kay Count Rondon. Tinanong ni Roman tungkol kay Count Rondon na sinasabi nilang taksil, kung siya ba ay tunay na isang taksil sa kaharian ng Redford.